Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Istasyon 17, naghahatid ng napapanahong balita para sa inyo. Tumaas ng 1.4% ang inflasyon nitong Hunyo ayon sa PSA. Dahilan nito ang mas mataas na singil ng kuryente, tuition at presyo ng karne. Matapos ang ilang buwang pagbagal, muling bumilis ang galaw ng presyo ng mga bilihin. Ayon sa mga eksperto, maaaring maramdaman ng mga mamamayan ang dagdag gasto sa pang-araw-araw na buhay. Patuloy na binabantayan ng pamahalaan ng sitwasyon at pinag-aaralan ang mga hakbang upang mapagaan ang epekto sa publiko. Mahigit 30 ang naiulat na nawalan ng buhay sa gulong na magitan sa Thailand at Cambodia. Huwebes nang magsimula ang sunod-sunod na pagsabog sa border ng Thailand at Cambodia. Isang convenience store naman sa Sisaket Province ang nasunog at 19 ang namatay ayon sa Health Ministry ng Thailand. Habang 8 sibilyan at 5 sundalo ang namatay sa Cambodia ayon sa kanilang Defense Ministry. Ayon sa Thailand, sumiklab ang tensyon nang matapos masugatan ng ilan sa kanilang sundalo dahil sa mga landmine sa border na hinala nilang nilagay ng Cambodia. Pero mariin itong itinanggi ng Cambodia at sinabing Thailand ang nagsimula ng pag-atake. Ayon sa mga ulat, dekada na pala ang hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa isang templo. Magandang araw, Pilipinas! Isang kontrobersyal na pahayag mula sa sona ni Pangulong Marcos ang umani sa atensyon ng mga manonood. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin ng administrasyon na pababain ang presyo ng bigas. Ito ay magkakahalagang 20 pesos sa bawat kilo. Sa pamamagitan ng mga inisyatibo para sa pagpapalakas ng lokal na produksyon at pamamahagi, inihayag ng Pangulo na magsasagawa sila ng mga hakbang upang matulungan ng mga magsasaka at matiyak ang tamang presyo para sa mga mamimili. Ngunit hindi lamang sa bigas nakatuon ng mga hakbang ng administrasyon. Ayon sa mga eksperto, ang mga ganitong inisyatiba ay inaasahang makakatulong sa pagpapalakas ng ekonomiya at pag-angat sa mga pamilyang Pilipino mula sa kahirapan. Hanggang sa susunod, sabay-sabay tayo sa pagtuldok ng balitang totoo, malaman at siksik.